So hi guys, welcome back na my vlog. Vlog tayo ngayon, tayo magawa. So pauwi na tayo ng apartment. Kasi nagre-renta lang kami rito sa Toronto ng apartment. So matagal na kami nagre-renta rito ng apartment. Nasa 30 years na kasi nauna yung misis ko plus hell na. So nag-vlog tayo ngayon. Boring ako. So share ko lang yung mga kaalaman ko katulad ng dati, yung mga kaibigan ko nakasama sa trabaho, yung story nila, kapitbahay ko, ganun. Awang katotohanan lang. So yung kapitbahay ko na matanda, nagtourist yun dito, taga Pangasinan. Nagtourist nung anak para mag-alaga ng mga apo at mag-alaga ng ibang bata para may extra income, no? Babysitter, alaga ng mga bata. So yung mga anak ko malalaki na eh. Pero nung araw nagpa-babysitter ako, no, galing Dubai yung nag-babysitter sa anak ko eh. Yung kasama ko sa trabaho, kamag-anak niya yun, galing Dubai, nagpunta rito sa Toronto. Hindi ko alam kung ano ang entry niya, kung tourist or visitor visa or temporary foreign worker. Nung araw pa yon, na year 2007 pa yon, nagpa-babysitter din ako. So ilang oras lang yon, 400 ang bayad ko sa loob ng isang linggo. So yung sweldo ko that time, hindi naman malaki. At hindi rin ako nagda-drive noon kasi sinoli ko yung sasakyan ko sa car dealer, lease car. Sinoli ko para makatipid-tipid kami. Yun, nagbabayad ako sa babysitter noon, 400 a week. Ganun dito, pag may anak ka, ganun ginagawa ng iba, pinapapunta rito yung nanay tatay para mag-babysitter ng mga bata or pamangkin, ganyan, kukuha sa Philippines para mag-babysitter sa mga anak. So iba-iba ang storya ng buhay natin, no? Kanya-kanya tayong life story rito sa Toronto, Canada. Ewan ko lang kung saan party pa ng Canada yung ibang Pilipino natin sa Alberta, ganyan din siguro set up. Kukunin yung mga magulang sa Philippines pag aalaga ng mga apo para makatulong, kasi nga rito trabaho ng trabaho rito sa Canada, no? Importante rito yung may trabaho ka. So yung iba naman nagpa-parental leave, 6 months ganyan, covered ng government, parental leave ka. Naranasan ko rin yun, 6 months ako nagparental leave. So sinishare ko lang tong kaalaman ko habang nagda-drive, nagkukwento. So marami kong alam na kwento rito. So yung iba nga ay kawawa yung iba rito. Pagdating pa lang ng Toronto, Canada, naka isang linggo pa lang, no, naghihiwalay na yung mag-asawa. So, totoong storya yan, no, na sinishare ko. Kasi yung mga yan kasama ko sa trabaho, namimit ko sa mga grocery store, sa mall, ganyan dito. Humihingi ng tulong, no, naghiwalay sila mag-asawa kung paano gagawin. So
Ang advice ko sa mga ganyan, pag naghiwalay kayo at wala ka namang pera, financial problem, yung iba nagsishelter, ganyan. Yung iba naman may kamag-anak dito. So ganyan dito. So natahimik ako kasi namamaos ako. Tsaka kailangan din mag-focus mag-drive, oh. Rush hour. So pag nag-drive ako, street drive lang, kasi sobrang traffic ngayon sa Highway 401. Daming road construction doon. Nag-highway ako nung 5 AM morning, sarado yung ibang ramp. So umiikot pa ako. Pero to maganda to, street driving lang tayo. Go with the flow. Puro stoplight nga lang, pero at least halos pares lang din pag naipit ka sa traffic sa highway. Medyo sobrang dami na nagda-drive ngayon. Dumagsa ang tao sa Toronto. So inom muna akong tubig ko. Sana naintindihan nyo yung pagsasalita ko kasi husky yung boses ko eh. Parang Renz Berano. So yan, driving school yan, oh. Young Star Driving School. So nag-driving school din ako nung araw. Katulad yung sabi ko sa ibang vlog. Kailangan sumunod ka sa mga rules dito dahil dito ibang bansa na to. Hindi na to Pilipinas, no? So nandito tayo sa Yonge Street, Finch West intersection, Yonge Street. So nandyan yung station ng mga bus, tsaka yung train sa baba papuntang Richmond Hill doon. Yung in Richmond Hill north yun, pa north. So detailed na yung sinasabi ko, ha. Baka sabihin nyo kasi wala ako sa Toronto. Tulad nito may garbage truck. So iwas tayo, dahan-dahan lang tayo mag-drive. So saan ako shortcut sa mga street, no? Hindi pare-pareho. Saan ko may sipan na mga shortcut, doon tayo kakaliwat kanan. Pwede rin dito sa Willowdale. Yung Willowdale na yan, labas ko na Shepherd. So depende sa feelings ko, sa isip ko kung saan ako shortcut, no? Kung saan makakaiwas ng traffic at road construction. Ayan, kita nyo naman, 2 lane lang dito. Kaya medyo taloy ng traffic. Go with the flow ka lang. To pag kumanan ako rito, Willowdale na yan. So papunta ako ng Scarborough. Galing na naman ako sa Bone Mills, Weston Road. So itong vlog na to pala para to sa mga family ko lang, ha. So kung may manood na mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. Mag-subscribe kayo kung gusto nyo. So kaya maano ako mag-drive, may hatid pa akong isa sa trabaho. Medyo nagmamadali mag-drive. Tapos mayroon pa akong problem sa kidney. Kailangan kong mag-washroom, umihi. So yan, nasabi ko na yung kalusugan ko. Problem kidney pala. Kidney problem.
bahala na kayo, balibaliktad na yung English ko. So yan, go with the flow lang tayo sa traffic, so shortcut tayo, kukuha lang tayo ng buwelo, hindi tayo pwede magsingit-singit dyan, baka magalit yung mga yan. Kasi may bus naipit tayo sa bus, saka sa mga stoplight. So ganyan lang ang buhay rito sa Toronto, Canada. Trabaho, bayad ng bills. So iba kasi sa atin sa Pilipinas lumaki ako sa masayang lugar sa Manila. Squatter area lang kami, Santa Mesa, malapit sa SM Center Point, no. So masaya doon sa lugar namin, may piyesta nung nakaraan Mayo. Masaya, paglabas mo may kakwentuhan ka. Diba, alam mo na yung buhay probinsya din, nakatira rin ako sa probinsya, sa province ng airpat ko. Sa Capiz, no, Roas Capiz, yan. Bisan, yan, nakarating din ako ng Aklan, no. So maganda sa Philippines. Ang pangarap ko talaga makatira sa probinsya ng Philippines, no. Simpleng buhay lang, no. Napapanood ko yung mga vlogger na foreigner doon nakatira sa mga probinsya. Simpleng buhay lang, basta may tubig, kahit walang kuryente, okay na ako doon. Kasi dito sa Toronto, Canada, wala, mahirap ang buhay dito, lalo na pag nagkaedad ka na at may sakit ka na. Kasi dito yung mga anak ko may kanya-kanya ng buhay yun. Kaya papatid lang, may kanya-kanya silang utak, hindi mo makukontrol yon. Iniiwan na nga kami, iniiwan na ako ng mga anak ko may kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang diskarte. Well, pag may problema nagsasabi, hindi ko naman din matulungan. Diba? Iba kasi rito, yung mga bata rito na lumaki sa Toronto, Canada, pag nagtrabaho na yan at may mga kaibigan na ganyan, kanya-kanya ng diskarte yan. Yung, tulad ng anak ko, yung mag-drive ka, mautak, ayaw mag-drive kasi mahal ang gasolina, car maintenance. Pero nagda-drive, mahal ang car insurance nga lang. Hindi namin kaya na shoulder yung bayaran yung car insurance niya. So mauutak na yung mga kabataan ngayon, no, dito sa Toronto, Canada. Pag sumuweldo, pagbigay man lang pang bili ng bigas, sa kanila na yung pera na yon, sweldo nila. Ganun yung mga anak ko, ewan ko yung anak ng ibang Pilipino rito or yung ibang bata rito. So kanya-kanyang buhay rito. Pagtanda mo, daling ka sa nursing home, tirahan ng matatanda. Meron nga rito Pilipino iniwan ng pamilya sa nursing home kasi PSW ako nung araw sa Pilipino. Binibisita lang pag may emergency. Ganun lang dito. Hindi ka maalagaan. Well, kukuha ka ng PSW, yung PSW na yun pupunta sa bahay mo o sa building apartment mo. Yun. Ako, nasira pala yun, kaya pala traffic, nasira yung sasakyan niya. Nasa right corner. Kita nyo naman. Shortcut na tayo rito. So yan, maluwag,
Yan ang buhay rito sa Toronto, Canada. Ewan ko lang saan parte pa ng Canada ha. Kasi hanggang Toronto, Canada lang ako. Tsaka Niagara Falls lang narating ko rito sa tagal ko rito. Gawin na natin 30 years. Kasi that time, nung araw, every 2 years nakakapagbakasyon ako ng Philippines. Naboboring ako, nagbabakasyon ako every 2 years. That time wala pa akong anak noon. No, year 2000 yun. Yung huling bakasyon ko, itong 2024, pinamasayan lang ako ng kapatid ko. Mahal na pamasahe sa aeroplano. Hindi ko na kaya. Hindi ko na rin kaya bumiyahe kasi may health issue ako eh. Hindi ko na kaya bumiyahe. Ayoko na umuwi ng Pilipinas. Pero kung uuwi ako, gusto ko mag-for good doon sa probinsya. May tubig lang, okay na. Nung nasa Manila ako, nawawala ng tubig tsaka kuryente. Tumira pa kami sa hotel. Natira ako rin ng kapatid ko. No? Meron din. Pag sa Manila ka, overcrowded na. Puro condominium. Daming bago. Kaya mahirap din. Probinsya talaga. Kahit yung tubig mo, yung sa poso, okay na yun. Walang tubig sa Manila eh. Pahirapan. Summer yun ha. So itong mga to, nakukwento ko lang habang nagde-drive based on my knowledge, on my experience sa buhay. No? Mag-basher kayo, okay lang. Hindi ko na problema yun. Ini-enjoy ko na yung buhay ko. So may mga post din ako sa Facebook. Kaya okay lang kung anong opinion nyo. Gandun lang kayo. Wala kayong magsasalita ng di maganda sa mga anak ko. Higpit na rin ngayon ng Facebook. Bawal na yung mga post na mababan kayo. Diba? Gumawa na lang kayo ng kabutihan sa buhay. Lalo na ngayon pahirap yung buhay. Traffic din dito. So paigot-igot ako kung saan ko maisipan. Sa time makakaluwag-luwag ng daan. So okay na to sa 20 minutes na video. Maraming salamat kung may manood o wala. Kung like nyo, subscribe nyo. Kung ayaw nyo, okay lang. So I'm sharing my story based on my knowledge again and my life experience dito sa Toronto, Canada. Ito na. Daan-daan lang pag intersection. So kahit din dito may mga pulubi, no? Yung mga namamalimos sa kalsada. May mga homeless sa Toronto, Canada. May Filipino homeless din. Eto, sana maluwag na rito. So thank you for watching my vlog again. Like, share, subscribe, at God bless everyone. Focus muna ako sa driving.